Hello mga kananay, for today's video, lulutuan ko naman ang mga junakis ko ng merienda. Pero bago nga ang lahat, syempre naligo muna ako para fresh na fresh. Kahapon pa nga ang ganap na to at ngayon ko nga lang to na-edit at na voice over. Meron pa nga akong isang balot na natirang pancake at ito na nga lang ang lulutuin ko. Dahil marami nga nagsabi na hindi na nga daw to tinitimplahan dahil timplado na nga daw to, kaya hindi ko na nga to lalagyan ng asin. Hindi ko na nga rin siya lalagyan ng asukal dyan at lalagyan ko na nga lang siya ng isang itlog. Mas maganda kasi pag may itlog at sobrang lambot nga niya kainin. Hinalo ko na nga ng hinalo at naglagay pa nga ako ng konting tubig dahil medyo malapot pa. Maglalagay nga din ako ng konting Milo para maiba naman yung flavor. First time ko nga lang gagawin to at hindi ko nga alam kung ano nga magiging resulta dyan. Ayan nga at nagpainit na rin ako ng kawali at naglagay ako ng konting mantika. Ikinalat-kalat ko nga muna yung mantika dito sa kawali. At nang maging okay na nga ito at magsasali na nga ako ng pancake dito sa kawali. Meron pa nga siyang buong Milo pero hindi ko na nga lang siya tinunaw para kunyari toppings. Yung unang salang ko ay nasunog yung kabila pero ito pangalawang salang ay napakaganda ng pagkakaluto. At nang maluto na nga yung iba ay iniyakan na nga ng mga bata at gusto na nga nilang kumain. Kaya heto nga't binigyan ko nga muna sila ng tig-kalahati at baka hindi na naman nila maubos, masayang na naman. 6 na pancake nga lang ang nagawa ko at tig-isa't kalahati nga yung 2 bata. Ako naman ay isa nga lang ang nakain ko at itong 2 pancake ay para kay katatay. Kararating nga lang niya dyan at tinimplahan ko na nga siya agad ng kape. O diba, meron na nga agad instant merienda dito sa lamesa, meron pang pakape. Sarap na sarap nga siya dyan sa pancake na yan kahit sunog. Yung kabila nga lang nasunog dahil hindi ko nga nahinaan agad ang apoy. Pagkatapos nga magmerienda ni katatay ay naglinis na nga rin siya at kami nga ibibili ng mineral. Naubos na kasi yung tubig namin at ito din naman ang binabaon ni katatay. Bibili nga kami ng tubig tapos nadaan na nga rin kami sa talipapa para bumili ng ulam. Dumaan na nga rin kami dito sa bilihan ng gamit dahil bumili nga kami ng malaking box para lalagyanan nga ng damit. Hindi kasi kasya lahat ng mga damit namin sa Durabox kaya dito na nga lang namin ilalagay yung iba. Itong malaki na nga ang binili namin para marami nga kaming malalagay. Nang mabayaran na nga ni katatay itong nabili namin ay pumunta na nga kami dito sa talipapa. Ano na naman kayang ulam ang mabibili namin? Halos lahat nga ng tinitinda dito sa talipapang gulay ay naluto na namin. Ang sabi naman ni katatay ay bumili na nga lang daw kami ng kalahating kilong karne. Sasabawan na nga lang daw namin para makahigop daw ulit siya ng sabaw. Kaya naman pagkabili nga ni katatay nitong karne ay bumili na nga rin kami ng gulay. Lutong nilaga na nga lang ang gagawin ko dito sa karne kaya sabi ko kay katatay ay bumili nga siya ng 3 pirasong saging. Bumili na nga rin pala kami dyan ng repolyo at saka ng pechay. Wala nga pechay sa binilihan namin kaya dito nga kami lumipat sa kabilang tindahan. Ang sabi ko nga kay katatay ay 2 tali ng pechay pero 1 tali nga lang ang binili niya. At nang mabili na nga namin lahat ng kailangan ay umuwi na nga rin kami. Pagkadating nga namin dito sa bahay, itong at aasikasuhin ko na nga itong lulutuin ko. Tinanggalan ko nga lang ng dulo itong pechay at hindi ko na nga siya hihiwain. Itong repolyo naman ay binilatan ko nga muna bago ko siya hiwain. Pagdating nga sa gulay ay tinitingnan ko nga maigi yan at binubulikat ko ang loob. Pero nang tingnan ko nga siya sa loob ay meron nga ako nakita 2 taong malaki. Kaya naman tinignan ko nga maigi at meron nga ako nakita. Bigla nga ako natakot at nabitawan ko nga yung repolyo. Buti na nga lang at kinuha na nga ni katatay at tinanggal. Sabi ni katatay ay linta nga daw yon. Kaya naman kung bibili nga kayo ng gulay ay tingnan nyo nga maigi. Hindi naman lahat ng gulay ay merong ganon. Syempre naninigurado lang. Kung hindi ko nga tinignan maigi yun ay talagang siguradong makakain namin yun. Nang magayat ko na nga yung mga rekado, heto nga sinalang ko na nga yung karne. Hindi ko na nga lang siya ginisa at pinakuluan ko na nga lang siya. At nang kumulo na nga ay lalagyan ko na nga lang siya ng paminta tsaka titimplahan. Hindi ko na nga nabidyohan ng buo itong pagluluto ko na nilaga dahil nalobat na nga ako. Kaya naman heto nga umaga na nga ako nakapag-video. Pagising nga namin kanina, pinabili ko nga si katatay ng pandesal. Pinabili ko nga siya ng maraming pandesal para mamaya nga ay mimeriendahin namin at magluluto nga ako ng pansit canton. Masarap kasing ipalaman yung pansit canton dito sa pandesal tapos ay teternuhan ng kape. Kinakain na nga namin ang kinakain yung mga pagkain na hindi namin nakakain sa probinsya dahil baka bumalik na ulit kami sa probinsya. Dahil kapag nakabalik na naman nga kami doon ay mamamangyan na naman kami sa pagkain. Kaya naman pag nagkakapera nga kami o sumasahod si katatay, binibili niya na nga yung mga gusto kong kainin. Kaya naman tingnan nyo naman yung katawan ko, palaki na ng palaki. Pero wag nyo na nga lang yan pansinin dahil magugulat na naman kayo pag nasa probinsya ako ay papayat na naman ako. Hanap-hanapin ko na naman nga yung mga pagkain na nakakain ko dito. Kung sa akin lang talaga mga kananay eh wala na nga akong balak bumalik sa probinsya. Si katatay lang talaga ang may kagustuhan bumalik kami sa probinsya dahil nandun nga yung bahay namin. Kung sa akin talaga ay wala na talaga akong balak at hindi ko na nga binabalak na bumalik. Mas okay din naman kasi yung buhay namin dito kaysa sa probinsya. Pero bago nga ako napapayag ni katatay na bumalik sa probinsya ay kailangan nga isama ko yung isang anak ko na nandun sa nanay ko. O siya, puputulin ko nga muna itong kwento ko at hindi ko na nga muna ikukwento sa inyo lahat. Kaya hanggang dito na lang muna mga kananay. Salamat sa panonood.